That's right, bro. Mawalang kwan. Ito nagalakaw. Nakakan na ba? Ramulingol na ako ito nagalakar. Ay! Ako laspag lagi deh. No, man! I-create na ko ang new Opel Ultra. Inspire ko i-create ko na siya balik or paran ko balik. Nakaparan na magupog last 2013, gihapon ko na area sa Suguli. During Pesta, gihapon nila. Sabay gihapon sa commemoration sa Sulica City. So, inspired ko mag-create ko balik eh. Nakita na ko nga daghan na kayo hilig sa running activity. Tapos same time po, nakita na ko ang Sibulig. Mukha po siya i-promote na mula running kuan sa hingo ko sa Misamis Oriental ng Bangay. Ang weather, wapo, ang trail na offer wapo. Tapos, makahatag po ako livelihood sa mga locals dito. For example, join sa race day, ang mga marshals, ang community ko na hilig magluto-luto, mahalinan po dila, idagkan mo ka ng nalit. So, munang isa yun sa kong kuha na makahatag, na-inspire ko nga, o balik, nagkuha ng GPU, makatabang ko sa mga locals. Nagkuha mo na community base, kumpuan kay in return, naghatag mo sa IP, sa barangay, o dito na po ka namalit sa mga part sa aid station, dito ka namalit sa lahat. Karong pagpunta sa aid station. Ang main event sa Hingo Hotel Ultra, gining 55 km. Nasa elevation gain of 2,597 meters, immediate cut time of 42 km, and cut-off time of 16 hours. So, among palito na Ultra Trail Secret. Na-learn po na ko sa katong legend na po kayong trail runner. Kung na-meet na ito lang ko siya kaisa, pero sa short time nga nang kauban mi dito mas bukid 1 init butong couple crumbs mailan yun yung mga tao so nga na short time mailan yung mga katao sumunod advice ko niya nga muna yung secret muna ibalon ko na mo sa bukid magdagan mo sa ultra trail so muna ibalon so muna yung palitong parang namin din palit mo dito. Kung di naman mga martial, wala yung pasistan, makuha ko magalapan sa liha. Pero once ako ko yung project ko, ay ang kinakita ko yung provide ko ito na mga tapos akong change time, isa lang natin. 55 key na 55, 6, $1 lang. Alam 55 km bound to 26. Ipinpilit ko lang ang route step. Kabalo ko una, malingaw ang participants. Na-enjoy sila sa trail. Una, kaagis lang mo si forest, kaagis lang river crossing, makaagis sila mga farm area, waterfalls. Muna ako napili na ko kay complete package siya nga trail ba. Dili ka siya init, dili ka siya nakabugnaw or bugnaw ka siya kay katong atay kay ulan man. Sa GTO ngayon din, before ta na sugod itong activity, pinakauna yun na liwag is na virtual lang para mapadayon na to ang culture sa IP, sa higaunon. So, nagkandak pa ritual ito, nagpapag-offer ng prayer sa ila, tapos di pa istorya po dato sila before sa race briefing, istorya po ang mga tribal leaders para po ma-inform po ang participants about sa ilang culture. Tapos sa higaunon po, di pa sila itong activity kay nag-donate po ta sa ilaha. So in return po, naghatag na sa ilaha. Part sa registration na ilaha po sa tribu. So ganahan sila tungod sa Hingo Hotel Ultra. Ganahan kayo sila, gusto sila yearly or twice a year.
Number 1, ang ilahan ng mga batanon po na active daw ba? Ganahan kay sila may buhaton og may mag-recon, sila may mag-guide. Pag marshals po nila, naka-benefits po sila. Tapos ang ilaha po mga tindahan po dito sa taga-IP, naka-priority po. Nakamalit ka dito. Kaya po sila makita ng mga participants nga. Karon po sila kakita. Ito nila, kaya mga IP ka lang, may cellphone, may piso wifi dito sa area, sa sitio dito sa Sibulig. So makita na daw nila sa YouTube, nahinalin ng mga activity. Tapos nalipay po sila, kay gitap maganda po sila. Sa atong activity, isa ang tribo sa mga marshals. Sila mo sa mga aid station, sila sa mga technical na area, naatog sila. Sila yung sa logistics, sila po itong ikuha. In return, suhulan po po sila. So naka-income yan sila. Gawas pa sa atong lihatan sa ilahang para sa ilahang tribo o sa ilahang association. Naman na sila yung grupo nga ditawag mga masila. So kailangan ng kadastral niya, kailangan ng kadastral domain. Na gahatag ka kuhan sa ilahang, naghatag ka sa ilahang o radyo. Kaya mga ilahan ang pinakagamit. So nag-donate ang GTO sa tribo mga gamit. Kaya number 1 daw, walay signal sa cellphone. Kung na rin mga emergency case daw sa ilaha, dili na sila makatawag ng rescue sa inyo. So pinahanglan sila radyo. Same time po, sa ilang assessal domain daw, monitoring sila. Ang ilahan daw mag-monitor, ilahan ng tao daw, ilang mga membro mag-monitor sa lasan, dili daw nila mag-communicate. So, mudong yung ko sila, kung saan yung gusto, cash or item. Pag-isgot na kung mapalit ko radyo, yung nga kung pwede ba daw nga after sa activity, tagaan sila na pila kayo sa radyo. Ano ko, wala yung problema, ako pa aerial antena, andunita, ang GPU sa ilaha. Para po magamit nila sa emergency o mga personal nila ng mga lakaw o mag-guide sila sa booking o porter sila, mamonitor nila ilang mga guests o mag-call shopping ko daw, magamit ko daw nila ang radyo. So gamit kayo sila, lipay kayo sila. Time check. According sa akong Magic Watch, 4:36 in the afternoon. So nakuha na naman ng wristband. Muna ko sa akong yayag yung talo. 25. So unilang hatag 55 km. So ang sunod sa 55 km, ang katog na muni isa ka 9/9 flask kay wala din meron kalo, t-shirt na event shirt 55 km Trail Ultra Inog Trail Ultra dayon my wristband number. Wristband number just will be there. So, yung sa Philippine Show sana ay pangatag sa race director. Timing chip siguro. So na pangatag sa race director sa 25 km ubring lagan. Ito siya kumpas extreme travel adventures na raw ampiler gamit kayo or arpiler or ako ampere na may butangan na lang imong ikuan kung unaging belt pwede po nito dito ra silipon pa to kaysa ni matusukan so nara yung butang sa itong pangalan my cup Mount Lamot, Mount Balatukan. Ano siya kalo day? Abi na mo may kalo nga pangatag sa 25 o 55 muna yung Fabies Mount Lupot. So ito sa mong recon sakto siya napatungan sa Mount Lumot o Mount Balatukan. Napatungan siya duha ka city
Okay? So, relax na natin itong mga Mine. relax your mind. Empty your thoughts for the binuhaka ahead. Kini nga time sa every race kanang ang nerves, sit in, kulba, uneasiness, excitement. So muna siya diri ang muna nga part sa race nga gina-check ang mandatory gear check. Kung naay missing ni mga item sa ilang lista, dili kay padagan. Hello ma'am. Hi sir. Kaya mo kita ako. Nasi magpa-check sa race na. Ay, dito mo na una. Ay, hindi. After diya. One ka. Kada runner sa 55 kilometer category gina-check ang ilang gears, mandatory gears nga dapat dalon pumudagan ka og 55 kilometers. Dayon kani pod nga time diri pod mo set ang excitement. Kini nga time sa race muna perfect opportunity nga ma-meet nimo yung mga friends sa nakasabay nimo sa race o sa una yung future nimo mga friends nga diri ra pod mo sa race di magkita-kita. After meeting the Calmado athlete, continue din among gear check. So, check akong race bib number 550, 73, whistle, water flask, headlamp kung kompleto ba. Kining mandatory gear check, ito na siya sa important nga requirements before i-release ng runners sa gun start to make sure nga dapat dala nila ang mga essential in running the ultra trail race. Second important of running an ultra trail race or any race is the race bib check-in. So dapat before sa gun start makapa-check-in kita sa atong race bib para ang atong record ma-official before gun start. After sa mandatory gear check o race bib check-in, chill lang sa dayon taning chill kay nga lugar, grabe ka bugnaw dayon. Naman nagpangabot ng mga likay sugo, mga trail runner dito sa Hingog City. Nangabot pa rin ng mga Tribo Baki from Cagayan de Oro City. Tribo Baki, usa na ani si Uncle Ram, Butch, Boss Duki. Napo dayon ko nakita ng mga Tribo Pakaras, membro sa Tribo Pakaras, gahi kayo. Napo dayon tayo nakita ng membro sa Tipak Group sa Malaybalay City, mga gahi gyapon, mga legendary. Gawas nga nakita na to ang nagkalain-lain ng mga trail runners sa lain-lain nga lugar. Nakita po na to ang mga ambulansya, parking. Ready na po sila. Nakita na po na to si Salaag PH. Ready na po siya sa yung kamera para pitikan ang yung makita. Ang hangay pitikan. Tapos na nakita ang runners diri sa Hingoog. Trail runners nga group Mile Hunters. Nakita tag Mile Hunters diri. Ready na po. Nakakita po tag Zumba Lovers diri. Zumba Lovers. Ready na po ng mga Zumba Lovers. Before sa start sa every activity diri kung naka sa Hingog City, ay kalimti ang Zumba. Lagi na siya. Now, musumba gid siya. Like a symphony, pushing past the hurt and struggle. Dreaming of a medal makes me hustle. GTU, we're invincible through the mud. Pagkatapos po diya, pagkatapos team, wala ko 12 hours, di mandatory na mo na isakay na mo
Tapos, if ever mo running, di na mo gusto makutin daw, before sa 22 p.m. Ang pasabot sa race director na iandam yung rubalin, yung lawas ug inyong nahuna, inyong mindset ready na for one wet, wild, slippery night. Basa, ligyas ug danlog nining bugnaw nga gabi. Nga giligin mo magmahay, mainsaktuhan gid mo, maluyahan gid mo, hangakon gid mo, mabasa gid ang angay mabasa, mo paspas gid ang mga pitik sa inyong kasing-kasing. Padigig daw, huwag pag nagsugod. Padigig daw. Invincible, through the mud we're unstoppable. Trailblazer lights our fire. Good luck, guys! Isa ka po sa mga paksideta na natin! Panagsugod ka po na. Teknik! Hindi lang mo pa. Local. Ay wala ka kanya, may CR talagang kayo. 7, 4, 3, 2, 1! Invincible, through the mud we're unstoppable. Trailblazer lights our fire. From mud to metal, we'll never tire. Every step whispers a story, conquering trail seeking glory. Never looking back or slowing, in the wild spirits growing. Nature cheers as we make our stand. Every rock and every grain of sand, carving our path, leaving traces. Race against time in the sacred places. GTU, we're invincible. Through the mud, we're unstoppable. Trailblazer lights our fire. From mud to metal, we'll never tire. GTU, we're invincible. Through the mud, we're unstoppable. Trailblazer lights our fire. From mud to metal, we'll never tire. Kalain ka nila nga. Mabunaw ka rin. Duh. Tuloy mo dia, Dul. Kalain ka nila nga mga Tuloy mo dia. Bahala mo dia. Bahala mo dia, doon ako. So nakalabay na ta sa aid station number 4, kilometer 22. Dire nga part na human ang taas kayo nga downhill gikan sa starting line padulong dire. So kung manotice ninyo, 22 kilometers pa lang na pero pita kaya mong tigilan na. Grabe kaya siya kapita. Danlog yung dalan. Napagito yung mong nagiyan nga murag tunaan sa kabaw. Grabe kapita. Siguro mga 1 feet yung kalaw mong pita. Muni siya ang aid station number 5, kilometer 27 po. Muni ang aid station nga before ka mo saka sa lantaw, makapit sa kadiri. Pangbutangan na sa race director mga bangko diha kaya kabalo sila na nakabot ni mo diri makalingkod gigana daw makapanglantaw kasi mong future kung unsay mong plano si mong kinabuhi diha napita.
Ako personally nakakita yung tao nga lilingkod sa bangko. Paglingkod niya murag layo na kayo yung pananaw, lapos-lapos na sa kanyit-ngit sa gabi. Lapati pa tong pasaka nga palong lantaw, lapos na pananaw dito. Murag kulang na pik-pik ba mo para o nga balabal. Tumuto akong gikuha yung mga water flask, gisudlan akong tubig dayon gisabligan ako yung naong tubig ug asin para mawala ang mga bad spirit sa sulod sa iyang ulo. Challenging na ako na-encounter diya ka time na parang buhat ako sa routes. Kaning mga kuan alingapong puso na ibigay kana nga routes. Tama ko yung portion na nago na pure pa siya lasang. Even all laging road na siya taon na nga trail. Pero dili siya always paagian sa mga tao. So ako pa una na igo sa alingapong na alimatok din, pa alimatok. So ako na-experience ko yun na during nag-trailblaze na ako, murag okayan ako sa alimatok, dahil ko sa alingapok. Sige, may bawaan ako, nagsurkat ako wala. Ayaw ba, ne? May ikaw kay kalingatong, sigurado ko ni surkat. Oo. Pagkana ka na yung order, ano ko kalingatong? Daghan katong. Ay, ayaw mo sa Pilis, katong kaya. Alingapong dito na ako na ginawala ako sa IV. 2 weeks siguro nawala ako sa kuha. Ang halas niya, ay halas pero dili siya na nakadagko daw. Kaya ang iyang mong elevation 1,000 plus na. Dili sila mabuhi ya ang dagko nga halas. Majority ang binumos nga halas nasa ubos. Samtang padulong ko sa aid station number 7, si Ross, nag-ready siya, kauban ang iyang mga 25 km category. Nag-warm up sila, kay sila na po siya nun mo jump. Ang ruta nila, muagi sila sa giagian sa 55 km. Pero, dito sa aid station number 2, mo-deviate sila. Dili sila musunod sa ruta sa 55, muliko sila. Too, aid station number 2, padulong sila sa Pinyahan, Pasaka, pabalik sila sa Agianan. Sa kaninga time, all na akong confidence ni Ross kay grabe man namong training good prior sa GTO nga event. Grabe namong training. Gitrain ako siya sa hill repeats, intervals, tempo runs, ug long run. Imo niyang first time maka-agi og 25 km category sa race. Ta training, confidence na siya sa iyang abilidad niya mo tackle aning GTO 25 category. So confident na siya yung skills. Pero kung race atong basihan, lahi agad ang race sa training. Daghan kayo mga panghitabo sa race nga dili na ito ma-predict. Kasi kung saan na itong training, dili na ito matag na ang outcome sa race. So dito na mo take over ang imong mental state and how you handle situations. Kung saan na mo pag-make decisions, actual situations. Pero at least, well prepared si Ross aning race. Tao ko parang ako yung mga marshal sa Kaplasta. Ibala wala yung station at na ay marshal. Tapos regarding po sa medics, every na nakita mo din ako ang mga technical nga ay so aware naman ko na dapat ako din ako ng mga core. So kasaran ako na medics. So namatay CDR na team, doon ka team sila. Natay PDR o Red Cross, napunta yung doctor standby, revenue. So, wala kayo ko na balaka sa trail, wala kayo ko na squad para sa participants kay confident mangulong nga. Laag ng lugar mo lang. Na yung nakita mo, adilig na kamalikayan, maligiyas o mga umsadya. Na ay makarespondera dayon. Dili na makailayo atong marshals. So, sa itong mga marshals tanan, communicate mo na ako kaya na may radyo, even wala yung signal sa cellphone na may mga radyo, even lasan, matawag ka diyan. So, dili na wala ako na balaka ako. Pero confident ako sa confident ako sa para sa mga participants sa trail, sa routes. Padulong ko sa aid station number 8, intermediate cut-off. Akong unang-una, mapadulong kang Rose. Magsigog wonder kung since first time man niya, good nga nagdaganog 25. Sige ko una-una niya kung gi maayo ba yung kuan karon dagan o akong mga gipang tudlo sa iya, yabang gipang tuman, ang mga techniques nga gi-share sa iya, sa iyang buhaton, yung mga preparation, yabang ginatuman, yung mga hydration ug nutrition, yabang gina religiously take, maayo ba yung race, asa na ba kasi karon nga part, considering nga grabe kapitan dalan. So
ligyas pagi kayo. Grabe ka basa andalan. Siguro by this time basa na kanto yung tiil. So siguro it's been 4 hours or 5 hours na nga basa yung tiil. So sana kayang kuan karon, sana kayang race. Labi na yung mental state, musta na kayang mental state. Pero hinoon, I am very confident. Ini nga race successful siya. Muni nga hingog trail ultra 25 category. Muni yung first ever na half marathon nga race. So diri matistingan. Diri gid matistingan kung unsa ang iyang nahibalan sa ultra. Diri ang iyang graduation ng training. So muna ang mga thoughts nga sige dagandagan sa akong mga una-una. Kadihang going ko sa age station number 8. Good, Cook. So nagkaabot mi sa water station 3 kilometers before age station number 8 or kilometer 42 intermediate cut-off. Pag-abot ng morning dapita, yandam na siya mga marshal ang mga shot glass. Clear nga liquid ni nila mga ice sulod. So lamig igay siya inom. Parisan dayon sa asin. Kaon nga kasi nahiya ka mo shot. Pagka the best kayo na hindi rin dapita. Dagang kitubig, bugnaw bigayo. May gani, wala diring dapita ang mamiti kay nga ilang gitawag nga tequila shot. Lantaw gid kay. Oo, katulan nito yak mga alas 3 ta dito ba. Tinuod grabe ka piyong nagbaklay kay ahak. Murang nagnatulog kumulo. Sa muntang ingaron mo gisaka na. Mo gid. Sakit kilang taon ba? Yan ako gini. Sir. Saan mo pila na? Ano po dali? 500. Ito lagi sa pulse lagi. Before mo ulit. Trabaho! Kini sila ba? Lawam gagi panguna-una. Murag na sila gipangita sa ilang kabalingon. Sila rin nakabalo. Akong duda ni, na sila gipangbati. Gibati na nila ang hingong trail ultra kung unsa gid ang but pasabotan. Sakto man totoo itong sa misis na ito, mental health, di ba? Itong paktisidaan para sa mental health na ito. Kaya, apil mo sa faktor sa mental health mo, labot na sa time na last pag nagigay ka, tapos layo pa kayo. Sabi mo, hindang na wani, handagan na sa mga unang-una, magtituyok. Kukuan mo siya ka ng, bitaw, ang unang-una nga ito, madoy kayo sa sayon. Pag-alala mo sininto ni, anak, magkulang kapita naman kayo. At kini diri nga part masimutan na nako ang banana toron. Murag malamian na akong puto. Banana cake sa age station. Bago lang na ko gihugasan akong sapatos ani akong gilumpyuhan. Pangkuha ako mga balas-balas, mga pita-pita. Dayon pag-agi na pud ako sa agyanan. Ibalik ni pulog kita. At least nga na-minimize kay pag-abot sa intermediate cut dito sa age station number 8. Pagilis ni kong medyas kay murag sakit na kong tiil tungod sa mga balas-balas. Ako na gini siyang muscle memory. Every 42k or 30k magilis og medyas, labi na pagsugod pa lang basa na daan. Kaya itong kontra gidiri kanang mabasa imong tiil, labi na pagsugod pa lang sa race, labi na ultra trail lang atong mapilan, kanaga na itong weakness tiil. Kaya once nga bation na nimo sakit sa tiil, once nga makaluto na ganing na, wala na imo na lang unang-una ang nagdala sa imong dagan. Kaya na masupod ang imong unang-una kung willing maging ka mo finish. Ito na lang ka mo sulod sa kanilang gitawag nga pain king. Nakakasalangob ka sakit unsa imong buhaton nung nakakadiha. Muna nga ako, mintras nga mabantayan pa nato, ma-predict na to ang kanus o asa mo sakit ang tiil. Muna nga itong bantayan. Muna kung mulagan yung ultra, kuhaon niya na ko ng mga balas-balas. 7-3 ma'am. 7-3. So
So kato akong gingon na magpalit mo sa Ultra Trail Secret. Kung namit na lang ko siya kaisa, pero sa short time nga nagkauban mi dito. Sumunod, advice ko niya nga muna yung secret. Muna ibalon ko. Naa mo sa bukid, magdagan mo sa Ultra Trail. So muna ibalon. Ito muna yung palitong ko. Namin din palit mo dito. Muna na siya. Muna ang Ultra Trail Secret natin din. Naakoy tao ng isabaan. Magpalit siya sa Ultra Trail Secret. Pero wala niya libot ang sintas-sintas na magpalit sa Ultra Trail Secret. Ang resulta, nagtunga pa noon mi sa akong gipalit. Itungaan pa na ko siya na. Ito, kahinok-tok ang tao dito sa bangko. Hindi muli akong dinig at tuson ba? Yung wala kayo balon, Jel? Jel, wala kayo Cloud9? Napa? Agoy, laspag na gini eh. Anong saban? Yang luto ba? Ano man kayo? Ito naman. Mama. Kanay ko ba? Wala iglas na may banda kong kwarta. Iglas na yung kwarta, wala ko Boo! Sura kang video ka dili init. Nag-dressing ka tong. Yeah. I was about to say no, man. I was about to say no, man. It's the salt, man. It's the salt. Okay, salamat. Salamat. Salamat sa inyong kan. Every February, ginabuhat na siya ng activity nga tribute climb. So karon lang ang naibuhat na ko is si tribute run. Mao tong isa sa ruta na ko gikuha na gipa-park na ko ang shrine sa routes. So dagang runner, kanang kategory mo agi dito sa shrine yang murag landmark bitaw dito sa plane crash. Para pud makita pud sa pamilya pud na wala yung nalimtan. Gibuhatan mo siya activity. At least man lang dili man dito masaka yung mismo ang cross site kay dili mo siya nga naka easy and pray or pasabol lang dalan, at least man lang commemorate gihapon sila ba nadumduman mo daw gihapon ng mga nauban sa At least every runner 737 kabok mulabay gid dito sa kalabay yung dalan doon, labay gid sila dito sa shrine tribute isulod din sila dito sa shrines. At least ba commemorate mo daw na wala yun sila nalimtan. 50 dito lang. Ha? 5 hours na yung dagan dito. 5 hours? Kuha yung sakto yan, 1 hour. 1 hour every 10K. Grabe na. So after passing age station number 8, diri nga portion padulong na kag Pinihan. Daghan kuno kayo runners na wala diri 25 o 55. Nang lapos sila sa kaning straight nga dalan supposed to be moton right sila. Naman ako ni sapaan eh. Pero si Ross lapos gyapon siya. Dayon na realize man niya nga wrong way di ay na wrong turn na siya, so moto balik siya. So man yang dalan jud kining blue nga tarp nga balay. What? So, dili ta padulong. Yes, very good. Siyempre ko din yan. Dili yun, dipita kayo. Na nagbantay si Odir ito ni Agi na karon wala na. Tumukha ko lagi. Bull! So gikan ako sa age station number 8 ana. Kato kong free planned nga nanawang medyas. Ako nang gibuhat, yatiman ako kong tiil. Hydration, nutrition, yatiman, ayun. Padayon na din miyani. Pasaka na miyani. Pabalik na mi sa Jamboree site. Grabe na kay kapitang dalan na ni. Kay ang ulan, tukar-tukar, muulan, tapos inasad, tapos muulan. Dininahina yung ulan. So mahumok gid niya ang dalan. As predicted sa atong race director, tong nag-recon miyani, ingon gid siya ang kaning mga sapa dire sa mga namagian sa Hingog Trail Ultra. Sa sige na niyang labay-labay, dili gini makabaha. Sa kang tubig, dili kayo taas. So upar, kalabay mig mga sapa, eksakto gid po diyang gingon. Dili rin kayo po tagas ang mga tubig.
So during moment, grabe ka mingaw. Murag ma-feel gini mo ang kasagbutan ba. Wala ay pangutana nga ni sulod siya kung ulo ani nga time. Nganong ganahan mangyud ta mga pila ning ultra trail. Nganong ganahan mangyud ta mga gagyan ni mga pita-pita, mga hangak-hangak. Sulod sa kalasangan, mag-agyaw mga trail. Ano pangutana nga ni sulod siya kung ulo. Nganong nga ganahan mangyud, especially para sa ako, nganong ganahan kuan. Masangit-sangit ni mga panit aning mga kuan, mga sagbut dayon, makakabalo unsay na sa unahan, kaya di mo makita dayon. Pag start pa lang aning race, basa na kaya kong tiil. So by this time, sakit-sakit na gid siya. Nag-change mo kong medyas pero naya po siya ma-feel ya po na kong sakit. Mura siya gumuloto diri sa akong right side. Grabe! Ang panit niya sige bagid-bagid sa sapatos since pagsugod pa lang. Murag mo sure na gid siya o lutoan. So mo to ang question nganong ganahan kita makapila-pila ni na race, mga trail run, especially sa mga ultra trail runs. Labi na gid siguro itong mga 100 miles na race. O daghan kayo mga participants na nagkalain-lain nga lugar. So meaning daghan tao ganahan na, daghan tao nga pareha may mindset, pareha may gunahuna. Kaya willing gid mo biyahe, mo traverse, mo adto ug asa ang naay mga ultra trail race. Yan, station ito nahan. Huh? Yeah, sulit yung na. Chicken and some rice. That's a hard, sulit meal. Nag-iba ka ako bitabay, pero lagi. Sayang mo po din. Sayang. Ha? Hindi naman. Diyan na hingaw. Ikaw? Ay. Kuni direng area, muna yung ilan entrance going padulong ta sa Edge Station 9. Kato Edge Station 9, dito ta mo adto padulong ta Jamboree side. Kato siya mo pudto siya ang gigawasan nato kung sa 25 ug 55 na agian. Nakahapit niya ni sa Marshall nga na yung display nga isa kagal nga tubig. So since nga gaulan man o dayon iuhaw mi, so mo to nangayo mig tubig niya. So kanang kauban niya muna manghod muna siya. Membro ya puna sa di kay sugo dayon muna siya tao nga gitagaan sa si Ultra Trail Secret. Fortunately wala pa niya na grasp gravity situation. Tumuto wala siya nagpalit. Ang ending pagkabot sa Edge Station niya, gitungaan ako siya sa Ultra Trail Secret. Bantay. So muna ang portion sa Hingog Trail Ultra nga hapit na ka makaabot sa Edge Station 9. Di ilan padulong dito sa Jamboree site. Muna siya ang diri nga part sa Hingog Trail Ultra nga hapit ng climax. Kanang gitawag bito na to, hapit na pahuman ba. Tapos samot ka danlok ni samot ka subida ug ni samot ka pita. Nag-anam ka wild ang area. Lasang gini siya diri. Nag-anam ka lasang, nag-anam ka wet, nag-anam ka wild, nag-anam ka wet and wild gini siya diri nga part portion. Muna akong gingon nga wet and wild gini siya. Or slippery when wet. Garis wala ako, wet and wild. Oh, wild and wet. February. Ulan pa na ba? Oh, ulan na. February to. February. February to. Ulan pa na. Okay. Wapo ya pun. Ya, ayam na ko dulu. Natipan na doon. Gusto ko dito lagi sana mo dulu. Kaya mo lang paalam mo. Kana si 55023 first na nagsapon na rin sa tanaog lantaw dito ng sabay ni mit pa kayo siya dihang nabungkag ni kagay ang iyang isa ka trekking pole nabugto dahil ang PC katong murag paracord nga nagsumpay siya iyang trekking pole naputol siya lalong sumuto pag naog na mo sa sapa o sa lantaw kung pasaka na mo isa na lang yung trekking pole nagkaroon nasundan na po na ko si 55023 yun siya kanan niya pag repair yung trekking pole yun siya yung gitipan asa ka siya nakakaultipan na alasang maninilapita asa ka siya nakangitag pamagi pero kurot akong bilib ni 55023 master kay mo maneuver sa mga masking tape na gitipan niya yung trekking pole mga mo DIY gyapon siya bisag na siya sa mga turas lasang Apa dek kuno dia?
Dol? Ya. Cada kayo dol. Para sa ako, personally, yun. Congratulations, sada kayo. Kaya galing GTO, sada kayo. Majority lang yung Dili, ang kanang samot ng minibil, dili basta-basta ang apil. Kung gamay ka ginhawa, di ka mo apil lang ito, kaya patanap lang yung mundaan. Pila ka sa pa, elevation gain, pila ka sa pagian. Ya, kana nga adlaw, ulan. Expected yung ulan. Candelaria man. Isa kasi mana ato prior. Ulan na biya. Ulan na. So 5 days pa lang gikan sa race, wala na. Sige, guna-una nga Kung ipangandaman na ako in case worst to worst sa mahitabo. Kung sa'yo buhaton na para dili makuha ng ugan o dili mamupan tayo mo. Andam na big PC, andam na big kawayan para tulay. No, 65 man to, no? 6, 7, 6, 8, Dol, gamay lang dula. Gidol. Oh, Kems. Muna nga kung mo pass sa og mga runners labi na sa race sinanglan nga magpahibalo kita nata sila dito mag-excuse kita gusto ta mo pass or muna sa ila muna nga tawag na trail courtesy so ato ganun ito nga itong mga pirmi respect all runners isa na unsa nga label respect gyud sa trails o sa mga runners same rin po sa in any sport ano ay sport na shoot so man din portion sa race nga no in contact mi sa mga strugglers sa 25 category kani bidyan part mo pud ni before sa safe for that way. So, ilan niya sa mga palatukan. Kung ma-notice ninyo, grabe ka hibili BGT. Diri pa lang siya ng part. So, unsa na lang kahatong mga no more turning back. lang gani, kabugnaw. medyo technical sa 55 o 25 kadira man diri nga portion. So pag-abot na mo Jamboree site, age station 9, kilometer 48. Akong primero yun nga observe diri sa age station. Kini watermelon. Wala lagi siya gihiwa. Gi-inkit mo siguro na siya. Abi siguro sa mga runners nga bayabas ning watermelon no kay mo mag-resist nga gihiwa siya. Medyo kung makabot ka diri nga portion sa race, medyo hayag-hayag na imong kuan, imong paminaw kay hayag man diri napita. O mo po na siya diri ang pinakataas nga elevation sa race. So Jamboree campsite na siya elevation na 1,420 meters above sea level. Anay sakit-sakit rin. Katod lang waterfall. Yeah. Wala. Nakauna na sila. What? Wait, tingin pa na ito. Minsan ako. 11, 24. Oh, it hurts my knee. Oh. Ow. Doesn't it hurt? Downhill hurts. Downhill hurts. Ayan, lutan na po ng kamoto. Holding this grip right here. Swayun in gloom. Kini mo kong Jamboree campsite located in Sitio Sibulig, Barangay Lunutan, Taning City. Usa siya ka well-established park nagsilbing jump-off point for trekking to Mount Balatukan, pinakataas nga the highest peak in Misamis Oriental. Kini nga campsite part ni siya sa Mount Balatukan Natural Park. Sa kini siya sa BINU or Annual Scout Jamborees, promoting scouting activities and environmental awareness in the region. Jamboree campsite will maintain gini siyang facility.
So muning portion dire sa Hingog Trail Ultra nga pinaka the best ang finish line. So every runner, every category moagi dire feel gini mo energy, dire dapita going na ka sa finish line. Ang energy sa mountain, ang energy sa people, ang energy sa history, ang energy sa culture, pamulo kang gadagan padulong sa finish line. Grabe ka the best. Kanang feeling nga bisag unsa ka kakapoy, murag na iga alsa sa imo, murag na iga tulod sa imo, murag na divine hand nga gagunit sa imo, naghatag sa imo kakusubaspas nga padulong sa finish line. Pinaka the best na feeling. Mo ni siyang feeling nga dili na-explain. In every runner nasa ilang mind kung unsa ang feeling ani makaabot ka sa finish line. Dili gid siya ma-explain. Mo nang ginasik, ginapangita sa mga trail runner. Kani nga diri nga portion, kani diri nga feeling. Ang excitement, ang achievement dili siya ma-explain. Grabe ka the best na feeling. 6 hours fast, si Rose nahimo siyang top 20 female category sa Hingog Trail Ultra 2025. Grabe ka the best nga achievement. Siya kay ko ano pag kita na mo sa finish line, siya kay ko kay yung training, yung mga pace, interval, long run, nag-pay off gano'n siya. Tapos makita po din sa logo sa Kalo. Sa ibabaw. Sa plane, ang design sa jersey. Kung imo yung klaro na gihapon ko adya sa plane, sa medal, nagihapon dyan. Wala i-part dyan sa kuhan sa event daw. I-part dyan sa commemoration. Kay sinoon kani magong Cebu Pacific Flight 37. Kibali mo rin naka sulod ni gid siya ba? O sulod ni gid siya sa history o apil na sa culture diyang lugar na apil ay was mo yung taghingo or Mount Lumot or Cebu Lake, automatic yun no sink in sa tao ang Cebu Pacific nga patang pagka-crash sa 37 or even mga minutag Misamis Oriental murag kana din madumduman sa mga old generation ng mga kuan tao ang mga bagong tao karon wala sa kasakot siguro ana kay at least nga tungod ani nga Hingog Trail Ultra madumduman gyud dili ipawala sa history or dili makuan mo malimutan nila nga naa din hitabo sa una at least in February ang mapadayon kani ang plano ang GTO ay yearly event na namo which is okay mo ang LGU sa amo pud na ko sa organizer gusto pud na mo ipadayon kay majority sa participants mo nakita nalipay ron sila. Kani Ila kay lahi mo. Lahi man silang kon good. GPX dito man. Nakaulahi ko para ako kanan ng kamera. Tricky naman siguro. Tricky mo. Tricky na lang. 52 naman. Ako 93. 51.93. 52 lang. 52 ranop na to. So butang na to 2 kick kapin wala. 55 ba sakto 55. 3 kick kapin. 55 ba sakto. 50 ambot. 55 mo gani siya pagkuan gud pag GPX nila. Kung wala bitaw nagulan, kung dili na tong balan, dali. Kung dili lang kayo siya kuan. Danlog ba. Kato dito sa kuan ubos panaog na. Danlog kayo. Makabaktas-baktas yung gato dito katong pumunta nga taas kayo. Consuming kayo mong kuan.
Wala yung kusog na. Nara mo kung Kasi bidro. Iya, kanan naman nila sa mapa. Ilan ang gidaganan? Gidaganan gini. Oh, gidaganan sa director. Ay gibaklay dai. Ay sagan gibaklay. Putol na nila. Ha? Sumpay gini niya. Kanan yun na ruta. Oh, katulong yung gilibot. Oh. Dili na layo rin pero taga dili na yapon na imo. Paging diri. Paggunat nila sa pagpunta ba? Iglay kayo. Apa yan, niwang niya. Ano, ulap ka mo humantanan. Oh. Pila to, dua ka adlaw yung tulog. Ay, ang lapos ya. Wala na po, kapit na. Himo nang gisig milkshake oh. Diri naman yung hagi ito. Oh. Wapo. Slide dili. Slide. Ay, pwede na siya mag-clay. Grabe ba? level siya na. Mas na dahil last day nga 1.5 to 2 PM na lang before finishing line. Napoy gamay dito nga downhill o uphill. Ito gabon. After passing gauge station number 10 or kilometer 53.5 and passing the Cebu Pacific Light Rate Sibin Shrine, kung i-arrive niyo din na pita niya pong kayo, wala yung pundang ang pita. Kung yun yung ma-visualize, 737 ka runners maagi dire. So, hindi gini mo makontrol ang pita. So, muna sila mga stragglers sa Lingog Trail Ultra 25 category. Going na sila dito sa finish line. Grabe ka the best ang trail sa Lingog Trail Ultra 2025. Mata pa yung mga pita. Kasi basta na very proud gid na naasila ultra trail ngayon grabe ka pita ka best. So muna akong nakauban na ginawa ni si 55023 so muna ka nag-una dire sa padulong na miyani dito sa katong na permirong river crossing before sa finish line. So duha man ka river crossing before sa finish line. So gituyo ni sa race director nga moagi gid dalin to. Di na pansin ang lapat nito. Dunggan na gani dayo. Ano? Ino sa ada ang view dia kana kaagi mo dia pero mo lagi. Dito itong sapa dia, dua ka waterfalls. Ba muna na ba? Muna gina. Nakaraw, sugayo. Atad. Tirahan bigay daw ng gamay. Tirahan kita. Naka apok ko. Ano po? Agay. Aw. Leg. Ay, simple. Grabe na kung tuloy-tuloy na. Apit-apit mo mga dali. Oops. Wawa. Aja. Lelom dah. Building ko ka? Unfortunately, ito yung starter ko. Wala diya. Ito yung pinanggala ko yun. Ay. Ya. Wait, kamanan niya pita. Wait, kamanan. Napiraog. Kung manotice nyo dalan, grabe kapita. Siguro mga 2 inches ang tubig. 2 inches ang tubig na yun. Aga sa tubig, padulong sa dalan. Kung na mga portion nila ng humok ng yuta. Kung hindi siya nga, dire portion sa race. Muna yung likod sa Cebu Pacific Light Rate 7 Shrine. So, gani nga dalan, muna siya ang last na. Itong gingon sa itong race director nga na ay 3 to 2 kilometers. Last nga portion nga na ay technical. So, hindi siya going to finish na. So, gibutangan sa race director og technical nga portion. So, kung
manotice ninyo na siya area, same na siya sa katong murag tiilan sa Jamboree or forested area po siya ba. 54.8 na. 54.8. 20 meters. 20 meters na lang. Ha? 20 meters na lang. Layo siya kay puro dandog. To correct myself, 200 meters pa na siya. Dili siya 20 meters. Abot yun ang time sa race nga. Dili nakakabalo magkwenta sa 1+1 or minus. Pero katong last nga portion katong itong duha ka waterfalls. Sada kayo kay pagabot na mo dito. Pag naog na mo kami kapita na. Pagtabok na mo, at least nga naay gihikot na kahoy. May kahoy tapos na rapil. Duhay mong option kung kadali ka dito ka. Rapil ka. Wow. Or kung makayo din mong dagan, pwede ra po din mo daganon. Kaya itong pag-recon na to, wala kaya ito ang pabutang yung wala yun. Yun, katong nga time, untouched pa siya. Katong kayo mo na agian sa mga pila katao ngayon, halos pita. Tanapat yung ang kahoy lang yun yung mga hawiran, pita yapon. Kaya sa recon ko lang daan, katong pag alas minute na, dagan mo hangin na mo recon. So, pagbigyan, so, estimate na ako, naka-recon. Mga 150 tanan tao yung nakukon dito tanan. Dili lang sa dungan ng 150 karon na date 20 na pinakagamay ulo. So makuha din ang dalan. So during the rain seven. So muna siya dire ang portion sa race sa 3 categories, 55, 25 o 11 kilometers. Muna siya dire ang portion nga super technical siya. Grabe na gid kapitan dalan tapos grabe ka downhill, grabe ka downlog, mulubong gud imong tiil na sa pita. Sige. Kung makita niyang dalan mo raw ganang gipaligiran bitaw daghan kayong mga tao, grabe ka downlog. Hawid yung kahoy ma'am, ayaw sa ligin swimming pool. Kay danlog. Grabe ka pita, grabe ka ligyas. So muna sila mga strugglers sa 25 kilometers sa diring area si 55023. Ito kayo mo? Para na pull behind na sila tungod na yung grabe ka danlog kayong portion. So diha sa unahan na usa ka sapa diha ang atong tabukon. Dayon namubos na itong sapa. Waterfalls na siya. Part na siya sa waterfalls. Kani gibuhatan nila og kanini awiranan nga kahoy. So gitagaan kag option na sa race director. Ipa choose kaniya kung unsay imong gusto. Either musubay baka ning kahoy nga yung linya lagi pang ikot-ikot mis mga kahoy nga pwede ka makahawid-hawid or diri ka sa PC nga gihikot sa kahoy. So in the sense mura siya rapil. So I made my choice diri ko sa rapil kay mas paspas man siya tapos mas adventurous po. O wala pa ko naka-experience ukad nga mag-rapil sa trail. So kaning race mura na ay joke ang race director ani since climber man gid siya during sa among interview. So gitagaan niya og kining chance nga every trail runner mahimong mountain climber. So, mo to, itaga-agrapil, naog sila. Or, pwede po ka dito speakers mo agi, dili ka dili sa rapil, nagyap mo kay option. Or, lisod lang yun ang dalan mo lang ibot na nag-PC. So, either way, kung how do you interpret yung rapil o katong pikas nga lane, it's up to every runner to decide. Kini nga portion dire ang hawid yung maayos PC, kaya yung rapil, dati ka danlog. Dapat dili ka gid ka magkumpiyansa kay murag elevated ang scenario kay grabe ka danlog, grabe ka ligyas tapos ang PC grabe ni kapita sa pila na kaagi nga ng labay. Dayon ang PC pod nga gigamit nila is kini nipis siguro by next event siguro kung nga nilang gyapon ang situation. Dako gamay ang PC para mag-grip kog maayo sa runner nga munaog. Kani siya mura kani siya mo na siya sapa mo siya. So par sa mong nagian ng mga sapa dili man kayo taas ang tubig bisag despite of 5 days before sa event nga sigig ulan mo kayo taas ang sapa. So eksakto ang prediction sa race director nga dili kayo mo taas ang mga sapa. Ang iyang prediction during sa mong interview sa Raycon is kani nga sapa diri ang supposed to be sa bisang experience mo taas. So par sa event mura wala pa bang gyud sapa nga ni taas o kani pud siya diri nga sapa wala pud siya yung isakan tubig gyud og kaning levels nga maalarma ang mga marshals nga nagbantay din sa pita. Abanda na danlog.
Shit! Gina constantly monitor na ko akong manghoda na kay nagsunod niya sa ko. First time ako niya naka-encounter ultra trail. So, moto, ginakuha na ko siya perminti, gina-monitor na ko siya kung sana yung mga movement, sana yung mga thinking, maayo pa ba yung mga responses. Noon, hapit naman siya linahuman. Sa akong right side, kanang marag na ay view sa skyline diha. Diha ang supposed to be ang mahulog ang tubig, so diha ang waterfalls. So, di kan may nagrapil, so pasaka na sa diha. Pasaka na sa diha ning grabe kapita kayong dalan. So, kung unsa ka steep tong panaog ganiha kay nagrapil naman ni mausab ang ka-steep sa pagsaka, so nabawi ra pud siya diri kini nga portion diri kinanglan gyud nga naka-trekking pole kay mas double imong effort wala hawid ra man ka sa mga sanga, mas maayo gyud nga naka-trekking pole para doble ang imong grip. Tapos imong sapatos kinanglan nga hawid gyud kay siya sa kining pita. Tapos bantayonon kay diri sa right side ana pangpang, so dapat double careful ka diri, extra careful ka, presence of mind yun kinanglan nga under control gini mo ang situation diri, gini mo mind gini mo ibutang sa game, gini mo ibutang sa dula, presence of mind ka. Kana bitang habi nimo pag saka nimo sa pagabot nimo sa ibabaw, okay nang tanan, pero balik man niya kuno sa pagmero. Naog na punta ning pita nga dalan tungod mas lasang. So kani ora klaro mo kay ni lasang niya binuna ang dalan. Pero dito yung series director mga agi-agi ang mga runner diri para ma-feel niya ang nature, para ma-feel niya kung unsa ang Inog Trail Ultra. Kani siya mo ning likod sa Cebu Pacific Flight 379. Kung di mo ning matanaw diri, so sa ato pa same rin siya sa Mount Lomot. Ilan man siya sa Mount Lomot. May babaw ani nga portion is Mount Lomot. Dito ni ulog ang Cebu Pacific Flight 379. So makita nimo, ma-visualize nimo kung unsa ang nasa Mount Lomot. So kung kitawag siya Mount Lomot, grabe ka tugnaw. From the word Lomot, sabi niya siya, tagan kayo siguro Lomot. Ako, wala pa yung kado sa Mount Lomot, pero I heard stories, kita pa yung mga pictures nga, ang mga kahoy dito, gilumotan. So, muna yung ganahan sa ultra trail race. Kaya what you done time, most of the time, ikaw isa nag-agyan ng trails, ikaw isa nagdagan. Another, imurang hanak na yung madunggan, imurang heartbeat ang ma-feel nimo, ang nature, muna yung pinaka the best sa ultra trail. Every runner, na race, niagyo yung nagdirigit ng ma-experience nila sa katsaka. Ma-experience nila ang dalan, nakita nila ang stunning game ng view dito sa ubos, mag-traverse sila og mga creeks, mga rivers, ma-experience nila kung ano sa nihimog trail. Mapitaan na yung mga kiin, tanlog kayo yung magianan, pero diri nga part, dapat careful kita kay grabe ka danlog. Grabe ka steep, so isa kaligyan ni mga dito yung sa obos po dito. Doon rin mo option, either maligid ka sa kilid or mahulog ka sa obos. So muna nga portion incline nigit siya kayo. So kita oras na siya grapel pero PC. Pero for me, must safer kung dili na ka mahawid ng PC. gamay na lang kayo dun. 10 meters na lang. Wala meters, wala na dia. Kaya naman kay trekking pole dala. So, di na pwede, dili na kagahipusan pa man may mong trekking pole. So, nunid na. Tapos, ang PC po danlog. Mas safer pa siguro huwag mag-trekking pole na ka, dili na ka maghawid din ng PC. Dayon, mas ang PC mo ko danlog kayo. Tungod sa dagan na kayo ng agi na tumban-tumban. Kita na kayo sa ngatanan.
you were invincible. Through the mud we're unstoppable. Trailblazer lights our fire. From up to down we'll never tire. Sige, sige. Kung mapaminawan ninyo akong ginhawa o akong mga tunog sa pita, murag there is something na murag na ay tsada na paminawan. Kani nga sounds murag makapaboost, makapadugang sa imong energy, makapangimbout sa imong balahibo, murag makapatindog sa imong tingkoy-tingkoy. Kung kay madunggan ninyo na nga sounds, makapadagdag og 15% sa imong enerhiya. So dire siya murag na sa atong race director dire murag giagi dire sa kuan di naman ni dalan murag naman siya kanang tunaan sa kabaw nga nalumpag maglisod ng pangas na hindi repeat kinailangan kita mawawid sa pita pero muna po niya ang last na portion diri nga part kaingon ni Ismo William nga basta na kay medal pumot na kay medal na ni repita celebration na human na gini mong pagantos pila ka oras pila ka kilometro murag hayag niya mong paminaw kay hayag naman sa nang imong panglantaw kung medyo plaster na kayo pero pita gyapon damor ka pita damor ka danlog so kini nga part mo ni ang likod sa highway route 955 kapit na ni sa the group na ako nabantayan diri motor sa kayang tuyo ani dire sa kayang kaon nag-rider lang niya or na ay nanawag sa iyang nasa rescue siya rin nakabalo siya ang plano ni basta kaya ko focus lang ko sa medal kanya nagwat na dito si Ross kung kumusta na makato si Ross dito kumunang kung ibaklay na ko pas kamay. So kana sa unahan, kanang gitindugan sa mga tao, muna ng dalan, Route 955, muna ng dalan, padulong sa finish line. So dari na ta, kita na itong maghayag na itong pananaw dari. Kung ikaw nga tao, hayag ang imong paminaw sa imong ulo. Same raya po akong feeling dali. Lapos-lapos akong pananaw. Hawan kayo. So kana din silang duha nagulat ya mo na akong magpapa. Sama sa ako sa kabata nga mag-graduate. Pero gipangitan nila kato kung manghod. Nagsunod naman sa ako. Wala gin ako to siya biyae. Ako gidyang giubanan hantod nga kaabot mis finishing line. Thank you. Sila si Kwan. Grabe yung kramo. Grabe yung kramo. Ako kapitan yung kramo. Sakit pagi ka po ngayon. Yan ang kono. Bisaka. Dito tapit sa kapilya. Taga ko sa kono. Sa kono. Niya. Buna lang ulamot. Sakita eh.
dito ko naman hapit dito pabalik. Kapit ba na, karoon ka ba yung mga abot? Oo. Na-injured si Bones, nagbaktas na lang migikan sa last stage station. Sige mo. Ha? Oh. Uncle abot. Kapitan niya lang saan? Tuwan mo lang ito. Tuwan lagi ka. Ha? Tuwan lagi ka. Kraman man ya. Nalastak man yung partner. Ikaw po yung partner, biyaso ni mo? Na. Mo, ka, madugay ito. Ako mangon. Wala rapag naman to. Ay mo. Grabe sama diri or tagal si Bato. Ha? Ay si Bato. Ako mangon. Amo to ni Kranto. Okay. Ano na? Matulong na. Sunod na mi. Kakraban ka ba? Ano man na lang na yun. Nagyang ibunog diri yo. Itong Bato ba? Sige kaun ka. Itong Bato dito. Nagtik mo lang ay. Ito sa paano lantaw? Gay, lantaw. Partner mo isa ba wala na kunakusan. Si. Dagan nakapula ba? Katay na. Igukod mo na naming booking. Abot. Enjoy. Tusan ako. Pintasan ako. 1-25 to. Yes. Yabs? Agad. Aya? Okay. Alam ngayon, si dagang kayo nangawala daw. Kapicture sa ito ta? During sa awarding, ito na ko ginhawa. Kaya nakita na ko nga malipayo ng mga participants, ilahang feedback ko. Ngayon, dili pa yun na ma-please ang tanan na madi muli kramo nga liso daw, dili daw na daw portion na dili to runnable or dili to advisable ang naipisi-pisi nga portion. Pero out of 738 ang idagan, kaya ang actual registered participants na mo is 780. Pero ang idagan nit actual is 738. Ang naadyon sa binyo. Ito nag-ipos yung mga 737. Kuhan to? Napay additional. Napay lang nga duha mga singit-singit. So late nga mga late wala ka na mong kuhan. Pero katong late na po, wala po na mas lagi pa pudyum. Hello, po kayo itong sayo nag-register. O makadaog sila, automatic yung sa delete dili sa pudyum. So finisher na sila. Ni perma yun sila kung kuhan. Walang agreement ba, dawaton sila, pero dili sila ka-pudyum. Ano tingala man doon? Looy magudol ang basing ang uban basing namniid na ba kung kasi list sa participants kung kaya ba nila kumoron strategy lugar ganana so decide mi nga sige atong dawaton kay para ako pero ato jud ikuan sa ila nga delete la pwede mo podium. So we're done with Moog Trail Ultra. Mga yabs. Kita mi din. Ako na ko yung pasalamaton sa mga participants sa mga GPU at yung Trail Ultra first GPU. Maraming salamat sa mga participants sa naamo na yung nangapot. Ako pasalamat sa tribal, sa IC community. Kung wala sila, nililit malapuso ng activity. Wala ang barangay, wala ang sports, sila mo yung isa sa nagpaluyong. And then nakita ko ninyo sa event, naagin ang video ng senior, sa city sports ng tourism. Ako pasalamatan sa pagtinabangay. Dili ko lang pusod mo kung dili na tinabangay, dili na hiusap ang activity. So hopefully, next na event, mas daghan pa mga kill-off. Mas pagkamutan ako nga itong mga aid station, mas madungagan nila ako itong mga auto-supply. Mga pangandam ko insakto nga logistics na mga siguro ito ako. So hopefully, nalipayo ang tanan. Tapos, very safety lang na ito. Kung mo sa participant doon, safety rin ang concern.
Minsan og mga ligid-ligid na sila diya. Yes na. Sikti sila ba na mo karga sa ilaw. Marami makakuha na ako kung salamat ako sa Red Cross, sa PDR, sa CDR, sila na rin yung number 1 na regarding sa safety, mga ligid, naabot sila automatic na among record na may tulog si Red Cross sa kapag kaduha, CDR na nakakabit sa isa. Majority na, 75. Ang ilang nakuha na lang mag-transport pabalik. So, salamatan lang po ko, minor ako na kuha nila ang Every step whispers a story, conquering trails seeking glory. Looking back, we're slowing in the wild, spirits growing. We're never looking back, though slowing in the walking, never will, never tired. ATU, GTU, GTU, we're invincible. Through the mud, we're unstoppable. Trail ultra lights on fire, from mud to metal, we'll never tire.